Tapos yung nag-i-interview, siya pa ang kumuha ng upuan, hindi man lang daw abutan ng upuan. So siguro napuno na si Chamami. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Nandito po si Sophie, nakita nyo po. Ayan po, naabutan ko po sila nagtutupi ng damit. Marunong ka bang magtupi ng damit? Sophie? Mangga? Donde? Arriba atin eh. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Ngayon po, nagagalit po si Chamami. Kanina pa po akong dumating dito at gusto po sila usapin yung mga bata. Ngayon, si Chamami nagalit na nagalit. So, i-explain ko po mamaya mga amigo. Cuando ya han cogido el momento de adolescencia, están confusos. Es el momento que estáis ahora. Por eso yo digo, esta oportunidad que tenéis, si la perdéis, ya sabéis. ¿Y por qué todos los días? ¿Qué no hay otra? Todos los días me dicen lo que yo a mí como malo. El TikTok ya va a venir, vamos a volver, ¿qué es esto? Yo sí lo he dicho. Yo ya vuelvo también. Yo sí lo he dicho. Ya está. Porque yo no puedo tener niños en casa que cuando yo salgo no trabajáis, no hacer nada en París. Desde la mañana hasta la noche estáis sentados, no cruzados, porque lo que dice que la casa es a la casa tiene. No ellos, yo sí lo he dicho. Yo. Esta me lo ha dicho. Habéis dicho lo de yo sí le he dicho. Yo le he dicho que por favor búscame dinero para que viviane aquí. So yun po, nagagalit po si Chamami. At explain ko po sa inyo. Kanina pa po siya nagagalit. At napagdating ko rin po kasi dito, hindi rin po kasi okay ang lahat. Ako po. Yung puso ko hindi rin okay. Hindi rin po okay ang puso ko. Pero, sobra na kasi gagalit si Chamami. So yun po mga amigo, umalis na po ako ng Kuya Chamami muna at sabi ko kausapin niya yung mga anak niya. Kausapin niya yung mga anak niya dahil syempre mas alam niya yung dapat niyang gawin para sa mga anak niya. Ako sinabi ko naman yung mga dapat kong sabihin para sa kanila. So ano? Sa apartment. Kasi nga ganito. 'Di ba kinausap ko nga yung si Chamami. Sabi ko, Chamami, ano ba nangyari? Sabi ko ganyan sa kanya. Sabi ko Chamami, kapag ka daw hindi bukod pa doon, sabi niya kapag hindi nagbago itong dalawa na to, ako na lang uuwi. Ako ang uuwi at bahala sila dito. Sabi niya ganun. So mamili sila kung uuwi sino ang uuwi. Parang ganun. Kasi nga ganito, ang gusto kasi ni Chamami maging maayos yung mga bata. Ito kasi si Vivian tsaka si Amir sapak ng tamad. So anong oras daw nakahilata lang daw sa bahay. So tapos pagkayari wala daw ginagawa. Siya daw maghapon na nagtatrabaho sa bahay. Sabado at linggo lang naman daw ang gusto niya. Sabado at linggo lang gusto niya para makatulong sa kanya. Hindi naman tulong sa kanya yung tulong yung parang sa sarili lang nila mga bata. Ayusin mo lang yung gamit nila. Tapos tulungan mo lang siya mag walis-walis dyan, ganun.
sabi ko kay Chamame, pagsabihan mo yung mga anak mo na gano'n na lang. Kasi kanina sila Sophie tsaka si Sophie Alima tsaka Misma nag-aayos ng mga damit. Ngayon, syempre hindi inutusin Chamame yun. Automatic na sa mga bata yun. Kaso si Amir, ando sa labas. Tsaka si Bibian, nandun na kumukuha ng mangga, ganyan. Nagagalit si Chamame. Ang sabi ni Chamame, hindi kayo nahihiya kay Tatay Raul ninyo. Nabubuhay kayo, kala mo kayo mga boss dito, sabing ganon. Para kayong parang pinapaano nyo si Tatay Raul, parang kayo, parang ang nakikisama pa ako, ganon. So Ay ba yan? oo, totoo, sinabi ni Chamame lahat, pati yung wala kang kahihiyan, no tiene vergüenza. Tapos nung nakaraan mayroon nag-interview, ganun daw o ganyan. Nung may nag-interview, ayaw yung umaalis si Amir. Ganon. Tapos yung nag-i-interview, siya pa ang kumuha ng upuan, hindi mo lang daw abutan ng upuan. So siguro napuno na si Chamame. Ayan, umalis na si Bibian tsaka si Amir Anton. Bumalik kami. Bumalik kami, kinuha yung wallet. So bago pa nangyari yun, nagpunta ako kasi si Chamame ngayon. Pagpunta ko kila Chamame, nagkagalit nga siya. Pero ako kasi, kaya ako nagpunta sa kanila para i-meeting. I-meeting sila. Ang sabi kong ganun, tapos, nagalit na si Chamame bigla. Nagalit na siya, diretso. Ang sabi ni Chamame, hindi kayo nahihiya, ganyan. Umaga, anong oras kayo gigising? Alas 10, alas 11. Tapos pagkayari, anong gagawin nyo? Kakain na lang kayo. Tapos ni tumulong sa akin, hindi kayo tumutulong, sabi ni Chamame. Mula nung nagpasukan, ako naman ang gumagawa, sabi ni Chamame. Pag pumapasyal tayo, ayaw nyo ba kagaya ni Amir, di nagpapabideo, di ba? Parang natatakot sa video, ganyan. Yung mga ganyan, inilabasan ni Chamame lahat ng mga hinanakit niya. Parang niya sa akin. Sabi ni Chamame sa akin, ito mga batang to, wala nang araw kahihiyan. Lagi na lang daw ako ang parang ako ang nakikisama, ganun. Sabi ni Chamame, kung ganyan daw ng ganyan, uuwi na lang daw siya. Si Chamame daw uuwi. Kung hindi raw pa uuwin yung mga bata, si Amir tsaka si Bibian. Sabi ko, Chamame, pagka ako sinabi mo yan, hindi na ako mababago yan. Sabi ko sa kanya gano'n. Hindi na ako paninindigan mo ako yan, sabihin mo. Tapos lagi hindi mo po pwede sasabihin mo sa mga bata na ganyan. Tapos pagkayari hindi totoo. Sabi niya, hindi. Sabi ni Chamame, final na raw, uuwi na raw si Bibian tsaka si Amir. Sabi ko, ano gagawin sila sa Guinea? Explain ko pa rin. Matulog sila. Mamumuha sila ng kangreho o ng crab. Tapos kumuha sila ng paano sila kakain. Lahat ng ginagawa mo. Na ano nga ako na naiiyak nga si Chamame. Kasi sabi niya, lahat naman ang ginagawa para sa future nila. Pero bakit ganun yung balik? Ganon. Sabi gano'n ni Chamame. In-explain ko kay Chamame, umuwi sila ako doon, wala silang magiging magandang future. Sabi ko, sa akin lang naman kapag tayo ay magkakasama, kagaya pa rin dapat ng nasa Guinea, masaya pa din, ganun. Kasi nga lalo si Amir, umiis ka po, ganun, umiis ka pa. Ang nag-trigger si Chamame nung may nag-interview na nagtatago si Amir, wala daw kahihiyan kasi nagpunta raw para dito para interviewin, tapos ganun yung ginawa. Sabi ko kay Chamame, kung yun ang decision mo, okay lang. Uuwi ka ako si Aya sa July. Pag uwi ni Aya sa June, pag uwi ni Aya sa June, babalik sa July, isasabay na natin si Bibian tsaka si Amir. Sabi niya, no? Okay lang. Sabi gano'n, si Bibian, siyempre, sino ba't gusto? Hindi naman gusto ni Bibian tsaka ni Amir na Pero tayo magagawa. Oo na, wala nga tayong magagawa. Kasi tambalik na lang sila sa sunod. Kasi ayaw nila makakooperate. Pero naman ang solusyon na Ayaw nga nila. Mag-cooperate kayo, di ka pauwiin. Pero ganun,
Eh, yun nga, nagagalit si Chama, no? Sabi Bibian, galit. Si Bibian, sabi niya, no, pasa nada, wala daw problema, sige daw. Ganun. Sabi ko, Chama, may baka mamaya, ilang beses mo na sinasabi yan, pauwin, tapos di mo naman gagawin, di ba? Tapos pa-ano mo na yung ipa-edit mo na kay Doc yung ticket. Anong pa yung edit bed? Yung totohanan to. Ano akala mo prank, walang prank to, totoo yun. Papayin mo tayong dalawa. Wala akong choice, si Chama may nagdesisyon. Ang sabi ni Chama Ang gawin mo may, na, pa-edit mo na muna. Pero sabi mo, totoo lang talaga yun. Pa-edit mo na. Ito na yung ticket mamaya. Pag siya, Hindi, Belgium. pauwi na siya. Pero bibigyan mo yung original ticket para bago pag ni Aya. hindi ganun. Pinakamaganda natin gawin. Para mag-isip-isip na siya, para magbago na. Pero kung hindi ganun pa yun. Siguro hindi pinakamaganda. pwede magbago. Pag pinakita mo yung ticket, kahit hindi totoo, nasa July 12, alas 9 na, itong oras, magbago na yung ticket. Kasi may ticket na sila, takot na sila. Kasi Hindi, Belgium, hindi ganun. Si Chama may, nagdesisyon na si Chama may. Ang sabi ni Pauwi na talaga. Ang sabi ni Chama may, di mo na pauwi na siya talaga. videohan. Ano? Hindi mo na yung videohan dalawa. Siyempre, karapatan naman ng mga viewers na malaman yung totoo. Hindi, Hanapin ng mga tao. Siyempre, di ba? Yun nga. Kaso hindi pa siya magbago kasi wala kang panakot. Hindi pa nakot Belgium. Totohanan na. Totohanan na to Belgium. Totohanan na. Patotohanan na yung nangyayari na to. Wala na yung anong prank. Dito prank Belgium. Si Chama may na nag-decide. Sabi ni Chama may, pag hindi ito pinauwing dalawa na to, sabi niya, Ruel, please, lahat ng gastos sa ticket ako magbabayad. Pauwi mo lang yung dalawang bata na to. Kasi ayoko mamatay dito na consumption sa dalawang bata. Sabi niya. Yun ang sabi ni Chama. Chama. So yun po, ang inaano ko dito ngayon, sabi ko kay Chamame, siyempre kapag pinauwi natin si Bibian siya kasi Amir, obligado malaman ng mga tao kasi siyempre hahanapin sa akin, asan si Bibian, asan si Amir. Kung desisyon mo na talaga yan, sabi ko sa kay Chamame, pag-isipan mo, kausapin mo mabuti yung dalawang bata muna. Yan. Total, si Aya naman ay uuwi na ng June, sabi ko. Pinamaganda, kausapin mo muna si dalawa, bigyan mo ng pagkakataon, ganyan. Sabi ko, bigyan ng pagkakataon. Sabi niya, wala pa pagkakataon, isang taon na silang ganito, wala mo lang pagbabago. Sabi nga gano'n. Oo, sabi nga, magaling nga daw yun nga, magaling. Yung mga bata talaga, magaling kagaya sa academics, magaling si Bibian. Kaso nga lang, syempre, yung attitude, yun na importante. Tapos, ginawa ko, kinausap ko rin sila lahat. Kinausap ko si Bibian, si Amir, sabi nga nun, si Misma, lahat sila kinausap ko. Sabi ko, ang gusto ko lang naman kako sa inyo ay makikooperate kayo sa akin. Ayoko kako na ano yung, for example, yung nanay nyo kailangan ng tulong. Tapos hindi nyo matulungan, natutulog kayo hanggang 1 or 2 Hinahayaan lang. diba? Hinayaan ko na nga yung internet, hindi naka-open na nga sa inyo kasi para may communication kayo, walang problema. Ganyan. Para may magagawa kayo, lahat naman ibinibigay. Sabi ko sa kanyo, ano pa ba ang gusto? Sabi. Ang pinapoint kasi ni Chamame doon, yung ugali na dapat makisama o makibagay sila sa lugar na ito. At yung inuutos ni Chamame dapat sundin ng mga bata. Yun yung sabi ni Chamame. Kaya lang yung mga bata medyo, for example si Amir, grabe makasagot kay Chamame. Kanina sa totoo lang kalma naman ako. Kaya lang na ako kay Chamame na marami pang kinuwento si Chamame about sa nangyari ng mga nakaraan. Hindi nga lang daw siya kumikibot, ngayon daw yung time para kausapin ako ni Chamame.